Nga ay ang bawat anak ng Panginoon ay tinitipo ito sa isang agila. Amen? Kahit kulang ang pakpak, pilit itong kumakaway, nakikipag salubong, amen, sa mga unos upang kung saan siya ay malayang makalipad pa itaas. Amen? Ano mang pagsubok ng bawat isa, amen, ay mapapagtagumpayan natin yan. Sing the song, Be Like an Eagle. Hallelujah. Just like an eagle, we fly above the skies and clearly see things that are to be. Amen. No matter what tide may come, no matter what happens to this world, our wings will lift us high. Lift us high above the heaven, glory, leaving all this world behind. Let us fly so high, we will meet the Lord in the sky. Yes, God, hallelujah. Thank you, Lord. Be like an eagle, living in peace and trust those wings can lead him through all things. Amen. He may be hurt and locked in a cage, he'll find his way out till he's safe and cry out, I can fly. And high above the heaven, leaving all this world behind. Let us fly so high, we will meet the Lord in the sky. At some you were tested, hurt, and pride, and all you feel is just to slide. Yet He is there to guide. Amen. You might have sufferings and cry, from all your problems you can hide. Spread your wings and fly. Lift us high above the heaven, leaving all this world behind. Let us fly so high, we will meet the Lord in the sky. And I can fly beyond the heavens, glory, leaving all this world behind. Let us fly, glory, so high, we will meet the Lord, we will meet the Lord, we will meet the Lord in the sky. Glory, hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo. Buksan natin ang ating mga Bible. Inihiling ko na isang kapatid natin ang magiging tagabasa ng malakas. At bibigyan natin siya ng microphone para bumasa. Okay? Simula sa Leviticus chapter 23 verse 28. Okay,
isang kapatid ang ating hinihiling na bumasa Leviticus 23, 24 hanggang 25. Chapter 23. Isaiah 28, 13 and Leviticus 23, 24. Salitain mo sa mga anak ng Israel na iyong sabihin, sa ikapitong buwan, sa unang araw ng buwan, ay magkakaroon kayo ng takdang kapahingahan na pinakaalang-alang, may tunog ng mga pakakak, banal na pagpupulong nga. 25. Kayo'y huwag gagawa ng anumang gawang paglilingkod at kayo'y maghahandog ng handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Isaiah 28 verse 13. And 13. Kaya't ang salita ng Panginoon ay magiging sa kanila'y utos at utos, at utos at utos, bilin at bilin, bilin at bilin. Dito'y kaunti, dooy kaunti, upang sila'y mga kayaon at mga pahinga at mga balian at mga silo at mga huli. Amen. Praise God. Let's pray. Tayo po'y yumuko at manalangin. Dakila at mapagpalang Diyos, marami pong salamat sa mga salitang ito at ganun din sa kagalakan, sa panahon at biyaya na iyong ipinagkalob sa amin upang kami ay makadako sa iyong bahay dalanginan. Dalangin po namin sa umagang ito ay magkaroon kami ng revival sa aming puso na maglingkod sa iyo, ma-stir up ang aming faith sa pamamagitan ng stimulation of revelation. Gamitin mo ang iyong alipin at suguin mo ang iyong espiritu upang gumabay at mamatnubay sa pagtuturo at pangangaral ngayong umaga. Take control of this service, Lord. Punuin mo ang mga nangangailangan at ang mga may karamdaman ay patuloy mong dinggin. Lord Jesus, marami pong salamat. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa iyo. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Tayo po'y makaupo na. Magandang umaga sa lahat. At medyo mapangit na panahon. Diba? Na maulan at mahirap maglakbay at magbiyahe. Ganun man, ito ay itinakda. Diba? Ito ay Lord's Day. Ito ay Resurrection Day. Not a Sabbath day, but a Resurrection Day. Sabi nga ng message, it is sin to work on Sunday. Diba? Kaya sinisikap natin na huwag gumawa sa araw ng linggo sapagkat ang paggawa natin ay sa Panginoon. Can you say amen? Dahil binigyan niya tayo ng 6 na araw, diba? Na gugulin ang lahat ng ating panahon. Pero ang pampito ay hindi po natin pwedeng kunin. Diba? Sa panahon ng suliranin at kagipitan, maaari, permissive will. Pero sa perfect will ng Diyos ay kinakailangan rest day. Amen? Yun ay worship day. Can you say amen? Kaya mapalad ka kung nakakapag-devote ka ng ganong time. At hapon, dinededicate mo pa for the glory of God. Blessing yun. Diba? Na ang Panginoon ay nalulugod. Now, siguro sa walang pagtatagal ay dadako tayo sa mensahe na ito na ewan ko kung ito mismo ay na-preach ko na, but siguro mga 1 beses or makalawa, nais kong ipangaral itong subject na the peace of the trumpets. Okay? Specific, peace of the trumpets. At Tagalog, pista ng mga pakakak. Sino po mahilig makipamista? Taas kamay. Noon. Yan. Ito ibang kapistahan ito. Habang nagpipista, diba, sa pakakak, umiiyak. Nagdudusa. Kakaiba, diba? Kakaibang kapistahan.
Yung kapistahan sa atin, nagsasaya eh. Diba? Talagang happy-happy, nag-inom, lahat. Kain. Diba? Eat all you can. Pero ang kapistahan sa Hudyo, ang celebration sa kanila, kakaiba, pananaghoy. Diba? Pag, ano tawag dito? Pag letting off ng kanilang mga kabigatan, dinadaan nila sa pagluha at pagiyak. Kaya itong ating subject na Feast of the Trumpets ay isa sa mga festival, di ba, na ginaganap ng mga Hudyo. Meron silang 7 festivals. Di ba? Alam niyo yun? Feast of the First Fruit, o Feast of the Passover, yun din ang Feast of the First Fruit. Di ba? Pista ng tinatawag na pangunahing bunga. Kasi ginugunita nila bilang background, 5 minutes, dahil gahol yung oras. Yung paglabas nila sa Ehipto, ginugunita nila yon, kino-commemorate nila yon sa pamamagitan ng kapistahan. Can you say amen? Bago sila lumabas sa Egypt, ang Panginoon nag-require ng isang lalaking guya. He. Diba? He, lamb, or usa. Can you say amen? Na magiging pinakahandog na iaalay at susunugin. Kasi sa lumang tipan, ang Diyos po, tumatanggap siya ng handog na susunugin. Sa lumang tipan, nang wala pa si Kristo na pinako sa krus, ina-accept ni Lord ang tinatawag na sacrifice, animal sacrifice. Can you say amen? Pero walang record na kailanman tumanggap siya ng human sacrifice. Wala. Si Isaac hindi naman natuloy. Di ba? Tinesting lang si Abraham. Okay? So, yun ay to commemorate, yun tinatawag na day ng kanilang Passover sa Egypt, ay nag-aalay sila ng isang hilam. Tinatawag nila yung Feast of the First Fruit at Feast of the Passover. Can you say amen? Ang susunod doon, mga kapatid, na kapistahan ay yung Feast of Unleavened Bread. Yung kapistahan ng tinatawag na tinapay na walang libadura. Okay, titignan ko nga kung natatandaan ko pa itong 7 pista. Feast of the First Fruit, Feast of the Unleavened, yung tinapay na walang lebadura, una yung Feast of the Passover. Feast of the Trumpets, Feast of Atonement, Feast of the Tabernacles, Solemn Assembly, 8th day. Mamaya na lang natin yan isa-isahin. Okay?
Feast of the Passover, ito yung kanilang araw ng paglabas sa Ehipto. Feast of the First Fruit, yung pinaka alay at handog nila sa kanilang tinatawag na taunan. Taunan yan, di ba? Na yan ay isang annual sacrifice. Covered na yan buong taon. Every year, nag-aalay sila ng tinatawag na sa Jewish, di ba? Sa Jewish festival. Yearly to, ginagawa nila to, yearly. Then Feast of the Unleavened Bread, yung tinatawag na tinapay na kinain nila sa Ehipto na walang libadura. Isa yan, sa Exodus, sinabi ni Moses, sinabi ng Diyos kay Moses, sige, habang kayo ay nandyan sa inyong mga bahay, kumain kayo ng tinapay na walang libadura, walang pampaalsa. Pero ngayon po, di ba, mga tinapay, hindi mo makakain na walang libadura. Sagad sa libadura. Di ba? Puno ng tinatawag na mga timplada. Di ba? Mga pampaalsa. Kasi may mga French baker na. Goldilocks. Ano pa ba yon? Red ribbon. Sagad, di ba? Sagad sa mga tinatawag na mga pampalasa. Pero ang tinapay ng unang panahon, walang lasa. Mas masarap pa nga Nutriban. Di ba? So yung Feast of the Unleavened Bread, tinapay, purong harina, walang lasa. Isang paggunita. Di ba na sila'y kumakain ng salita ng Diyos na walang halo. Walang libadura, walang credo, walang dogma. Okay, sa ibang mga panahon natin elaborate, di ba? Ito ang ating subject, yung Feast of the Trumpets, pista ng mga pakakak. Feast of the Unleavened Bread and Feast of Pentecost. Ang Feast of Pentecost ay pista ng Pentecostes. Yung Pentecost ay 50. Diba? At merong 7 weeks. 7 weeks, 7 times 7 weeks ay 49 days. Yung pang-50, yun ang Pentecost. Parang Grand Jubilee. Can you say amen? Every week ay pista. Matindi sila mag-celebrate. 50 araw ang celebration ng kanilang Feast of the Weeks. Diba? Bawat week, may kapistahan. Siguro may kasiyahan, may revival. Diba? Yun ay 7 weeks. Di 49 days. Yung last day ay grand celebration, solemn assembly. Tinawag nilang 50 days. Jubilee. Doon nagpapalaya sila ng mga katulong, mga bandman, bandwoman, servant na nag-serve sa kanilang masters ng 6 years at pagdating ng ika-7th year ay papalayain sila. Pero yung servant, kung ayaw, nasa kanya yun. Diba? Pag palalayain yun, meron yung puhunan. May blessing yun, may pera. Pero hindi niya madadala ang anuman sa kanyang pamilya na ibinigay ng kanyang amo. Maiiwan yun sa amo. Siya lang ang mag-isang lalabas. The same dito sa message, di ba? Kung ikaw lang ang mabuksan, di naman sasama yung mga kamag-anak mo sa iyo. Ikaw lang nabuksan eh. Hindi mo sila madadala. Malibang sila rin ay magkaroon ng jubilee. Di ba? Maliban sa spiritual na pag-uusap, ma-reveal din sa kanila yung jubilee na natanggap mo. Di ba? Kaya sa Old Testament, ang servant may tsansa na maging tinatawag na freeman kung gugustuhin niya. Whosoever will. Ganun din sa ating kapanahunan, kung sino man ang gustong lumaya, magbago ang buhay, kailangan i-confess niya si Kristo at tanggapin niya ang mensahe. Kung sasabihin niya, ayoko, dito na lang ako mamamatay, sarado, kandado, okay. Lalagyan nyo ng hikaw sa ilong, hikaw sa tenga, at ipapakilala sa publiko, ito ang tanda ng kanyang pagkaalipin. From now on, ay hindi na siya tatanggap ng opportunity para maging malaya dahil minsan ang binigay sa kanya to at tinurn down niya. Pero makakasama niya ang kanyang amo, kailanman. Kasi may mga ganun tao eh. Parang masaya silang alipin. Masaya silang buntot. Gusto niya ba buntot kayo habang panahon? Hindi. Tayo ay firstborn.
Kaya under ng tinatawag na, sana ba ako? Feast of Pentecost, palalayain sila. Tipo yun ng Pentecost ng 33 AD. Pinalaya. Diba? Ang mga tao sa Day of Pentecost, tumanggap sila ng Espiritu Santo. Diba? Nag-speak in tongues sila, nagkaroon sila ng mga biyaya at himala galing sa Panginoon. Feast of Pentecost. Yung bondage under the law, ni-release. Kapag mayroong Feast of Pentecost. Okay, yun lang ang simpleng elaboration. Pagdating sa Feast of the Trumpets, ay magkakaroon ng pag-ihip ng pakakak. Iboblow nila ang trumpets. Diba? 7 times. Okay? At yun po ay may meaning, yung tinatawag na blowing of trumpets. Dahil ang trumpets, diba, it denotes, sabing ganon, a warning or a coming of a great person or announcement of a great celebration or announcement of war, diba? Announcement of sports, diba? Pag sa karerahan, San Lazaro Hippodrome, the red flag is up. Kasi dyan lang kami nakatira. Dinig na dinig namin yun. Loudspeaker yun. May trumpets. Sa Old Testament, pag darating ang hari, may trumpets. Kasi may sound yun. Hindi natin alam kung paano nila pinipitch yun. Ay mga tao na use na kapag ganun ang tunog ng pakakak, uy, may dadalaw, may dadating na hari. Diba? Uy, iba yung tunog. Uy, may gera. Diba? Kaya merong tinatawag na certain sound ang bawat tunog ng pakakak. Kaya itong 7 pakakak na literal na inihihipan ng mga Israel sa kanilang festival, sa kanilang kapistahan, ay nagkaroon ng kahulugan pagdating ng New Testament. Okay? Ano kaya, Pastor, ang kahulugan ng 7 pakakak sa New Testament? Kaya ang 7 pakakak ay para lang sa mga Hudyo. Hindi tayo included. Kasi kanila yan na celebration. Diba? Dito sa Feast of Pentecost, nakasama tayo dyan kasi under ng Feast of the Pentecost, wala ng Hudyo, wala ng Griego, lahat ay pwedeng makiselebrate. Diba? Sa Book of Acts, Feast of Pentecost, iba-ibang nasyon, sumama, nakipagsaya sa Israel. Diba? Nag-pilgrimage sila doon sa Israel. Dumalo sa kanilang kapistahan. May Syriano, may Ethiopian. Kaya na nagsalita ng wika si Pedro, iba-ibang wika. Ibig sabihin, iba-iba ang guest dito sa tinatawag na Feast of Pentecost. Tama? Kaya sa time ng baptism ng Holy Spirit, Feast of Pentecost, wala pong pinipili ang Diyos kung mapa-Griego ka, mapa-Hintil ka, ano man, Bisaya, Ilocano, Pangasinan, Ita, Negro, Mangyan, Kuyungin, kahit anong klase kang tao. Basta ikaw ay bride at tumanggap, mga kapatid, sa imbitasyon ng baptism ng Holy Ghost, tatanggap ka ng kaloob ng Espiritu Santo. Kaya dito pwede tayong makasama. Sana? Pentecost. Can you say amen? Kaya yun nangyari 33 AD. At yun nga, maraming mga hentil. Tayo hentil Diba? Sino ba Hudyo rito? Wala bang Hudyo? Wala. Spiritual Jew. Tumanggap ng Espiritu Santo, partakers tayo ng Feast of Pentecost. Kaya may 7 Sabat. Diba? Ayun, 7 kapanahunan, 7 church ages. Bawat kapanahunan, may jubilee sila. Pansamantala. Pansamantala lang. Temporary. Nare-release sila sa mga mensahe sa kanilang panahon. Pansamantala. Pag dumating na yung pangalawa na age, yung Smyrna, kailangan sila mag-upgrade. Ma-update sila sa panibagong mensahe para ma-release sila. Ay nang matapos yung 7 kapanahunan, nagbigay ang Diyos ng 1 day. Isang solemn assembly para completely mula doon sa age, di ba? Mula doon sa Ephesian hanggang dito sa dulo ng Laodicea, mapalaya. Kaya yung gustong lumaya, lumaya. He that hath an ear, let him hear what the Spirit said. He that is thirsty, let him drink the water of life freely. Kung ayaw, wala tayong magagawa.
Ang water of life freely is the baptism of the Holy Spirit. Kaya whosoever is ordained, o whosoever was ordained before the foundation of the world, di ba? To drink the water of life, di ba? He can drink it freely. Libre. Walang bayad. Yeah, without money and without price. Sabi ni Simon, Peter, pabili naman ng Holy Ghost. Ay, not for sale, di ba? Ito ay freely na binibigay. Di ba? Bakit? Mali ang motibo ni Simon. Gusto niyang mag-magic. Di ba? Gusto niya magpa-impress sa tao na siya ay may Holy Ghost. Pero ang Holy Ghost, hindi po kinakalakal sa ganun. Ang Holy Ghost ay para lang sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. So, pasok tayo sa Feast of the Trumpets. Trumpets, di ba? To speak unto the children of Israel, saying, in the 7th month, in the first day of the month, shall you have a Sabbath, a memorial of blowing of trumpets and holy convocation. Isang banal din yan, mga kapatid, na pagtitipon sa Panginoon. Okay? Now, sabi dito sa isang message or quote, then we got 7 trumpets sa Revelation chapter 8 and chapter 9 ng Bible. Sino po sa inyo nagkaroon na ng pagkakataon na mabuksan yung sinasabi ko in chapter 8 and chapter 9? Raise your hands. Wala. Yung nabuksan lang. Nadaanan ng inyong mga mata ang chapter 8 ng Book of Revelation and chapter 9. Wala. Wala talaga. O, meron na. Isa lang? Isa lang nagbabasa ng Bible. Yung nadaanan, nasulyapan nyo. Diba? Ba't ko tinatanong, nung nasulyapan nyo to at nakita nyo, hindi ba kayo natakot? Diba? Anong sumagi sa puso at isip nyo? Nakakita kayo ng 200,000 umahon sa ilalim ng lupa na may buhok na mahaba. Diba? Na parang merong mga buntot ng iskorpyo. Ang buntot ng mga kabayo na kanilang sinasakyan. 200,000 mga ngabayo na umahon sa ilalim ng lupa upang pumatay at manakit. Diba? Sa loob ng tinatawag na itinakdang panahon. Ang usok ay lumalabas sa kanilang mga ilong. Diba? At ang mga nananaan sa lupa ay sinumpa ang kanilang mga buhay na mas nanaisin pa nilang mamatay. Pero ang kamatayan ay tumakas. Diba? So, sino po sa inyo nakabasa niyan? Sabi ng mga kakilala ko, mga denomination, Trinitarian, nakakatakot naman basahin yan. Nakukompuse naman kami at di namin maintindihan ang Bible. At yung iba pang mga theologians, nang isulat kasi ni John yan, sobrang kabusugan. At sa sobrang kabusugan, binangungot. At lahat ng nakita niya sa bangungot, sinulat niya sa libro at tinawag na Apokalipsis. Wala pong alam yung nagsulat. Sabi nga nun, ako si Juan, dinala ng Espiritu Santo sa isla ng Patmos. Diba? Kinulong siya doon ng mga Romano. At pinatnubayan ng Espiritu Santo at pinakita sa kanya ang mga bagay na darating. So, hindi po bangungot yun. Yun ay revelation. Ito ang kapahayagan ni Jesucristo na isinulat ni Juan sa aklat sa lugar ng Patmos. So, tinakot ng mga theologians, sa mga modern teachers, modern preachers, modern pastors, sa mga tao, para hindi magka-interes sa Book of Revelation. Ay, walang kaugnayan sa kaligtasan. Yun ang akala nila. 200,000 mga ngabayo napapatay. Eh, kung wala kang knowledge dyan, mabibiktima ka ng 200,000 demons na umahon sa ilalim ng lupa. Diba? Na nagtatangkang mag-cross doon sa tinatawag na Euphrates. Okay? Now, mamaya, ipapaliwanag natin po yan isa-isa kung aabutin po tayo ng oras, di ba, na ating tinakda. Okay, and them all comes in there too, and the 7 vials to be poured out, and it will all blend right here.
But it's all a mystery. Mysterious yet. So, lahat pala na yan ay mga hiwaga. Okay, now, 136, sabing gano'n ng seals book. Remember in the sixth seal o trumpets book, Beast of the Trumpets, sa ilalim ng ika-6 na tatak, ang lahat ng mga pakakak ay iihip. Okay? Malinaw yon. At kung tayo ay makarating doon, makikita natin na ang tinatawag na 7 pakakak ay iihip sa loob ng ika-6 na selyo. Okay, so yung 7 trumpets ay nakapaloob lahat sa 6 seal. Amen? At ang 6 seal, ang meaning niya ay purging of nature, purging of the foolish virgin, purging of the 144,000 Jews. Ang Revelation chapter 7. 3 purging. Diba? Under ng purging ng nature, ito naman natin, diba? Under ng purging ng nature, merong tinatawag na 1 hanggang 4 trumpets. Mula sa 1 hanggang ika-4 na pakakak, ang kalikasan ay naapektuhan. Alala nyo yung ating Bible study sa 3 Woes last Sunday? Diba? Nagkaroon ng intervention of nature under ng tinatawag na 6 seal. Diba? Pag binasa nyo ang Bible nyo, Revelation chapter 6, 6 seal. When the 6 seal, diba? Sabing gano'n, we're open. Anong sabing gano'n? There was a great earthquake. Diba? Na hindi pa nangyari sa kasaysayan ng mundo. The stars fall from heaven. At ang earth ay na-shake, na-shook. At ang mga isla ay nahawi. Di ba? Basahin niya, Revelation chapter 6. At ang mga bituin ay nahulog na parang mga bubot na fig tree sa puno. At nabalumbon ang sangkalangitan sa tinatawag na matinding purging. So, in short, yun ay intervention ng nature. Can you say amen? Yun tinatawag na pakikialam, di ba, ng kalikasan sa buhay ng sangkatauhan. Amen? Pag tumaas ang baha, ano pong matatawag natin yun? Nature. Di ba? Intervention ng nature. Plus flood. Di ba? Tsunami. Lumalangoy yung mga tao. December, Christmas Day, sa Thailand, Singapore, yan lugar na mga, ano na yan? Anong month yun? Biglang nagkaroon ng earthquake. Tsunami, mga kapatid, na hanggang 3rd floor. Patay ang libo-libo mga tao ng panahon na yan, di ba? Naalala niyo yun? Yung tsunami na yun. Bukod pa sa Kobe, Japan. Bukod pa doon. Di ba? Yung Indonesia, Thailand, lahat ng mga Asian nation. Eh ba? Ay, grabe po ang mga namatay doon. Ano sa tingin niyo yun? Intervention of nature. Under doon sa tinatawag na angel na merong tinatawag na authority sa tubig. Yung tinatawag na anghel na nagpapapait ng tubig. Diba? Ang tubig supposed to be lalanguyan ng tao. Diba? Saya nun. Saya-saya ng tubig. Lalanguyan mo eh. Mag-i-enjoy ka. Magre-rejoice ka sa tubig. Lumaki yung tubig. Kapaitan. Ang dinulot. Hindi naman po literal na mapait yung tubig. Pastor, ang pait ng tubig siguro. Ito na yun. Hindi yun. Yung tubig na supposed to be may enjoy ng tao, yung fountains, yung
yung rivers, naging flash flood. Di kapaitan. Yung mga pools na mga tao, lalangoy siya na magre-rejoice, iinom. Naging dilubyo, di kapaitan. Ginalaw yon ng anghel. Kaya naging flash flood. The water become bitter. Yung iinumin mong tubig na sana ay masarap, magkakaroon ng mga E. coli, mga bacteria, kung ano-ano, cystos, o kung ano. The water become bitter. Kailangan ipapa-examine mo pa. Bibili ka ngayon ng mga purified water sa mga tindahan dahil natatakot ka, baka masira ang tiyan mo. Minsan, may mga food chain. Hingi ka ng tubig. Tap water, ginanon lang sa gripo. Malalaman mo na lang pag rumambol yun tiyan mo. Gumano, ay, tap water to. Lalo kung hindi ka na nakakainom sa matagal na panahon ng tap water, masisira na yung sistema mo. And you say amen, dahil hindi ka na sanay. Pero kung sanay ka, okay lang yun. So, yun na nangyari doon sa ika-4. Yang 1 hanggang 4 trumpets, isa-isayin natin. Mamadalain natin yan. Okay. Yan ay mga mystery. Yan ay mga mensahe. Announcement yan ng anghel. Ang pag-ihip niyan ay mga mensahe upang ibaba sa sangkalupaan ang tinatawag na hatol at pakikialam ng kalikasan. Kasi kung hindi iihip ang una hanggang ika-4, walang disturbances ng nature. Walang kaguluhan na darating. Kasi meron silang binibigyan na mensahe. Hindi lang tayo, kundi yung specific, yung mga Hudyo. Kasi ang mga Hudyo ay tumitingin sa kalikasan. Ang tigas po ng puso ng mga Hudyo. Hindi pwedeng share-sharean mo lang yan ng doktrina. Mas matindi pa sa doktrina yan. Basahan ka niyan ang tinatawag na scroll. Di ba? Yung mahaba mga bigoting ganon. Basahan ka pa ng scroll niyan. Di ba? At sabihin pa niya sa'yo, mas una kami sa inyo. Kami, mga rabay. Diba? Ang mga lahi namin ay mga lahi ni Levi. Paano mo dudoktrinahan niya mga Hudyo? Diba? Ang ginawa ng Panginoon, itinadhana niya na mayroong 7 pakakak na iihip para sila magising. Saan magising, Pastor? Kasi tinalikuran nila ang Panginoon. Diba? At napako ang Panginoong Jesus sa krus at nabulag sila sa katotohanan. Kaya ang Ebanghelyo ay dumating sa atin. At ang nais din ng ating Panginoon, ang Israel din ay magising sa Ebanghelyo at mabuksan at makabalik sa kanilang pangakong lupa. Hindi lang tayo ang maborn again, sila rin. Paano mo i-born again ang Hudyo? Sila ay Jewish since birth. Diba? Na sila ay na-use sa mga prophets ng Old Testament with signs and wonders. Amen? Nakita nila ng kanilang mga ninuno na ang dagat na hati. Biruin mo yun? Na pagtingin sa langit, umuulan ng mana. Grabing mga miracles. At nang sila'y magutom at maghanap ng karne, humangin, bumagyo. At yung mga pugo hindi makalipad sa lakas ng hangin, dinadampot nila at nagre-rejoice sila sa mga grabing himala. Yung bato, wala silang mainom. Hinampas lang ng kanilang propetang si Moses, bumulwak ang tubig. At yung 7 plague sa Egypt ay naaalala nila. Ay sasabihin sa iyo ng isang Hudyo, may dadakila pa ba sa mga himalang aming pinagdaanan? Paggabi, meron kaming generator. Pag naglalakbay kami sa wilderness, may sumusunod na ilaw. Liwanag. Walang kable yun, ha? O, di ba? Pag sa araw, napakatindi ng init sa disyerto, may tumatakip sa aming malamig na ulap. May ganyan ba kayo? Ganyanin ka pa ng mga Hudyo. Ay, hindi mo sila mako-convert. At sa katigasan ng kanilang mga puso, nangalat sila sa iba't ibang nasyon, yumaman. Yung pa matindi, yumaman. Di ba? Pag ang tao yumaman, taas noon. Wala na, hindi na tumitingin sa baba. Mataas na. Yumaman ang mga Hudyo sa Europa, sa New York. Yumaman sila.
Ngayon, paano masasabihin, bumalik kayo sa Israel para tanggapin ninyo ang 2 propeta doon at ang baptism ng Holy Ghost? Sabihin sa inyo ng mga Hudyo, never. Ano kami, doon mamamatay? Kasi doon, nagkagulo nga eh. Tumakas sila. At umasenso ang buhay. May mga electronics business. Lahat sila, yumaman ang mga Hudyo sa New York. Halos sila ang pinaka-major investor ng New York. At nakakautang ang malaking bilyon na dolyar ang Amerika sa mga Hudyo at sa Europa. So, anong gagawin ng Panginoon para mapauwi niya ang Israel sa kaniyang homeland? Patunugin ang 7 pakaka. Para magkaroon ng disturbances ng nature, political disturbances and political disturbances ng nature. Talagang lahat, niliglig. Can you say amen? Siguradong uuwi ang Israel. Lalo na may 3 pagkaaba. Sa nalalabing pakakak, 5, 6, 7 pakakak, 3 pagkaaba, 3 digmaang pandaigdig. Hindi ka ba uuwi nun? Diba? 3 digmaang pandaigdig na yun. Babalik ka na sa sarili mong lupain. Kasi ang plataforma ng Diyos, ang bayan ng Israel hanggat hindi nakakabalik sa kanilang sariling lupain, hindi siya pagpapalain. Kasi sasabihin niya, pinagpala ako dito sa syudad. Pinagpala ako dito sa Sodom and Gomorrah. Hindi ganun ang Diyos. Pababalikin kanya sa iyong homeland, doon kanya ibe-bless. Diba? Dito po sa atin, sino po nakabalik na sa kanilang homeland? Amen, diba? Kung hindi ka pa nakabalik sa iyong homeland, hindi mo marireceive ang baptism ng Holy Ghost. Nakabalik ka sa iyong homeland at doon ka pagpapalain ng ating Panginoon. Tipo ni Esther, ni Ruth, diba? Umalis sila sa tinatawag na promised land sa Canaan o doon sa tinatawag na Jerusalem because of pestilences, because of famine and drought. Diba? Namatay ang kanyang 2 anak na lalaki at ang kanyang asawang si Elimelech. So ang buhay ni Ruth ay talagang miserable kaya ng ibang bayan. Dahil sa kagutom na dinanas ng kanyang pamilya, nakapag-asawa ang kanyang mga anak ng mga Moabites. At namatay ang mga anak niya. Dinanas niya ang mga pagsubok sa ibang lupain. Mapait na mga karanasan. Kaya nagising si Esther, si Ruth, para bumalik sa homeland. Amen? Patay na ang kanyang mga anak. Patay na ang kanyang asawa. Kailangan bumalik na siya sa homeland niya. Diba? Sumama si Ruth. Diba? Naalala nyo? Napakarami pong tipo ng ating pinag-uusapan. Sabi ni Noemi, Ruth, wala na akong anak. Balik ka na lang sa Moab. Sabi mga kapatid ni Ruth, Mama, sa'yo ako sasama. Nasa iyo ang katotohanan at ang buhay. Kung saan ka, doon ako. Kung saan ka ilibing, doon ako ilibing. Kung saan ka mamatay, doon ako mamamatay. Imposible po yun, manugang mo na ganun. Diba? Iba po ang mga manugang nagmamalaki. Pero kakaibang manugang si Ruth. Sumasama sa kanyang tinatawag na biyanan. Dahil makakasumpong siya ng kaligtasan sa kanyang biyanan. Nakita nyo? Yung manugang na si Ruth, type ng bride. Si Noemi ay type ng Israel. Kailangan niyang bumalik sa kanyang homeland para siya pagpalain. Dahil sa strange land, dumadaan na siya ng mga trials at pagsubok. Kaya ang Israel, sa strange land, sa Europa, sa Germany, sa Russia, sa Finland, buong lupain ng mga Europa, Amerika, dumana sila ng tinatawag na trials ng intervention ng nature. Noong 19th century, nagkaroon ng greater, bitter persecution against the Jews. Nagkaroon nailunsad ang tinatawag na pagkamuhi ng mundo sa Hudyo. Nagkaroon ng ganong tinatawag na panahon noong 19th century. Okay? Kaya ano pong nangyari? Dahil sa dakilang pagkamuhi sa mga Hudyo, ang mga Hudyo ay na-exile, nangalat sa iba't ibang lupain. And you say amen, hanggang makarating sa Europa. Ginamit ang tinatawag na mga 4 na bansang malalakas, di ba? 4 na tinatawag na mga bansa, di ba, na mabulabog
para ang mga Hudyo bumalik sa kanilang sariling lupain. Ano ba ang koneksyon, Pastor? Ba't puro ka-Hudyo ng Hudyo? Ang Hudyo ay may kaugnayan din sa ating pananampalataya. Sa Romans chapter 11, di ba, 25, sila'y binulag ng pansamantala upang ang biyayang ito ay makarating sa atin. Sa kanilang pagkabulag sa Ebanghelyo at hindi nila nakita ang mensahe ni Kristo, habang sila'y nabubulag sa katotohanan, tayo naman ay nabuksan sa kaliwanagan. Pero hindi habang panahon, bulag sila. Darating ang panahon, ayon sa hula, makakakita sila. Kapag tayo ay natawag na. Kaya kapag tayo ang olibong ligaw, ang mga tinatawag na hintil ay naisugpong na doon sa tinatawag na sanga. Sila naman na mga orihinal na tinatawag na puno ay tatawagin kapag tayong lahat ay natawag na. Amen? Kaya I hope naintindihan natin yon. Yun ang kaugnayan ng tinatawag na Hudyo sa mga bride. Now, the trumpet is an announcement. Okay? Yun ang tinatawag na means get ready, or a coming of a great person, or a message of journey. Kapag aalis na po ang mga Israelita, ihihip na ang pakakak. So sa rapture, merong huling pakakak. Pag nag-sound yung huling pakakak, then the rapture will come. Kaya napakahalaga ng tinatawag na pakakak. It is a message. A trumpet of God, attention, every man, when the trumpet blows, he grabs his sword and stands to a place, attention, the trumpet. Kaya Paul said, if the trumpet give the uncertain sound, who shall prepare for war? Kapag ang tinatawag na pakakak ay walang mensahe, sinong maghahanda? Nakukumpuse ang tao eh. Brad, ano yun? Narinig mo ba tumunog ang pakakak? Ano yun? Hindi nila maintindihan. Ano? Paano makakapaganda sa gera? Can you say amen? Dahil ang iihip ng pakakak, meron siyang certain message. Meron siyang specific sound. Para mga tao makapaghanda. Kaya dito sa ikapitong tinatawag na trumpeting angel, makalupa. Umihip siya. At nang siya'y umihip, Revelation 10:7, ang buong hiwaga ng Diyos ay nahayag. Para ano, mga kapatid? Para tayo makalaya. Sa pag-ihip ng ikapitong pakakak, nitong tinatawag na mensaherong hintil, ang mga nasa pagkaalipin ay lalaya. Sabi na Amerikano, I see. Ibig sabihin, nabuksan. Di ba? Sabihin ng Hapon, marinaw. Tagalog yan. Marinaw pa sa sikat ng araw. Di ba? Nabuksan eh. Di ba? Ang tingin ko noon ay iba eh. Ngayon, isa na lang. Di ba? Parang ano yan, yung patalastas? Diba? Nabubulag siya, naduduling siya. Kasi hindi pa siya nagsasalamin eh. Nung nagsalamin siya, mga kapatid, nakita niya na malinaw pa sa sikat ng araw. Amen? Kaya, yun tinatawag na kaliwanagan, ng tinatawag na opening ng seals, ay paglaya. Yung pag-ihip ng ikapitong mensahero, kilala niyo na ba yun? Sino yun? Sino pa hindi nakakakilala ng ikapitong mensahero na iihip sa ikapitong kapanahunan? Diba? Merong 7 kapistahan, Feast of Pentecost. Sa dulo ng Pentecost, merong iihip ng pakakak. Diba? At yung ikapitong iihip ay magbibigay ng mensahe para mapalaya ang mga naaalipin. Diba? Sa Jubilee Day, merong trumpet. Announcement yon. Lalabas sa mga alipin. Palalayain ang mga gustong lumaya. Ikaw, gusto mo lumaya? Opo. Ayoko na sa tinatawag na mga trabaho, asarol, piko. Ayoko na yan. Gusto ko maging mamumuhunan. Bibigyan ng puhunan yon. Okay, release. I-announce ng priest. Ikaw, gusto mo? Pero sa kabila nun, meron talaga na sasabing, ayokong lumaya. Happy ako kay boss. Kay boss,
may bisyo. Kay boss, sustentado. Hindi mawawala ang red horse. Hindi mawawala yung ganun. Kay boss, masaya ang buhay ko. Happy ako kay boss. Hindi lalaya yun. Tatatakan yun ng mark of the beast. Kaya kung merong offering ng paglaya dito sa Jubilee message, meron din talaga na mamamarkahan. Diba? Pinipreach mo na 1963 is the baptism of the Holy Ghost. Meron pa rin mga matitigas ang ulo ang kaunawaan. Hindi, before 63 may baptism na eh. Anong kaibahan nun? Diba? Pinalalaya ka na ng mensahe na ang baptism ng Holy Ghost ay new birth, na ang baptism ng Holy Spirit ay 1963, then i-insist mo pa, hindi, meron na before 63. Kailangan nilang mag-aral at reviewin ang message na Feast of the Trumpets. Dahil under ng tinatawag na message ng 6th trumpet, ang Euphrates na tuyo. Can you say amen? Ang spiritual Euphrates na tuyo. Kaya meron tinatawag na Holy Ghost bunch people naka-crossover sa Promised Land. Kasi sa Euphrates, ito ay pagitan ng Promised Land at ng mga tinatawag na nations. Hindi makakakross ang tinatawag na mga nations sa Promised Land, hindi sila makakatungtong kapag ang Euphrates River ay dumadaloy. Hindi sila makakatawid. Kaya until 63, dinidiretso ko na yata. Mamaya na. Sa trumpets pa lang tayo, excited. Diba? First trumpet, alam niyo na yung nangyari. Diba? Yung anong tawag dito? Nagkaroon ng tinatawag na mga dugo. Tubig ay naging dugo. Marami yan. Diba? Basta first to fourth. Ano pa? Sige nga, Brad. Revelation 8. Bilang review lang. Kasi mahirap naman na 5 to 6 agad tayo, hindi natin nakita yung first trumpet. Revelation chapter 8. Na, may bumabasa ba? Basa na isang kapatid. Revelation chapter 8. Verse 2. Verse 2. Chapter 8, verse 2. At nakita ko ang 7 anghel na nakatayo sa harap ng Diyos. Verse 7 na, diretso na. Verse 7. Verse 7. At humihip ang una at nagkaroon ng granizo at apoy na may halong dugo at itinapon sa lupa. At ang 2 bahagi ng lupa ay nasunog. At ang 3 bahagi ng mga punong kahoy ay nasunog. Yan. At ang lahat ng sariwang damo ay nasunog. Forest fire, lahat, di ba? Nasunog ang tinatawag na green leaves, trees, lahat ng tinatawag na earthly things, one-third ng tinatawag na earth, mga earthly things, green grass, sunog under sa first trumpet. Amen? And hail and blood, fire upon the earth, just exactly with Exodus. God was calling His people out of the Exodus, out of Egypt. Di ba? Ay makita po natin, mga kapatid, na ang trumpets pala para ilabas ang tinatawag na bayan ng Diyos, ang Israel, sa kanilang tinatawag na pagkakaalipin. Kaya ang first trumpet, yun ang message, ay burning ng tinatawag na living things, living trees. Di ba? Mga leaves, lahat ng nasa lupa. Pero 1/3 lang. Pero yung ika-7th trumpet, whole earth. Diba? The entire earth. Pero ito ay 1/3 lang kasi meron pang bahagi siya na pinipreserve, na hindi dapat masaktan. Amen? Okay?
Tuloy natin yung verse 8 and 9. At tumihip ang ikalawang anghel, at ang tulad ng isang malaking bundok ay nagliliyab sa apoy, ay nabulusok sa dagat. At ang ikatlong bahagi ng dagat ay naging dugo. Okay. At namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na nasa dagat, na mga may buhay, at ang ikatlong bahagi sa mga daong ay nawalat. Okay, so ano nangyari sa karagatan? Diba? Naging dugo. Kaya apektado ang kalikasan dito sa tinatawag na ikalawang pakakak, mga kalikasang nabubuhay sa sang karagatan. Can you say amen? Apektado yan ang tinatawag na plague. Apektado yan ang mga red tide. Apektado yan ang lahat ng kalamidad. Diba? Tuloy mo pa yung pagkakabasa ron, Brad. Diba? Verse 10, at tumihip ang ikatlong anghel, at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituin na nagliliyab na gaya ng isang sulok, at nahulog sa ikatlong bahagi ng mga ilog at sa mga bukal ng tubig. So makita natin, itong third trumpeting angel ay fallen angel. Diba? Fell, a great star from heaven, burning as it were a lamp, and it fell upon the third part of the rivers, upon the fountains of waters. 11, pumait, di ba, yung mga tubig. At ang pangalan ng bituin ay Ahenjo, at ang ikatlong bahagi ng tubig ay naging Ahenjo, at maraming tao ay nangamatay dahil sa tubig, sapagkat mapait ang tubig. Mapait ang tubig. Kaya, the water become bitter. So, makita po natin yung second trumpet, nagkaroon ng tinatawag na disturbances sa dagat. Diba? Nagkaroon ng mga cyclone, tidal wave, nasira ang mga barko, nagkaroon ng mga tsunami, nagkaroon ng mga bagyo, diba? Yung sangkaragatan, 1/3 na mga nilalang namatay. Kaya meron mga fish kill na nakikita mo sa karagatan, marami na mamatay. Kasi umiihip pa rin yung tinatawag na una hanggang ika-4 hanggang ngayon. Kasi kalikasan po yun. Di ba? Umiihip pa yun hanggang ngayon. Bahagi yun ng 6 seal. Nakukuha nyo? All the trumpets blew under the 6 seal. Kaya ngayon ay 6 seal na, umiiral pa rin yung tinatawag na 4 na pakakak na paulit-ulit na nagaganap. Ulit-ulit yun na nagaganap. Diba? Kaya mapansin po natin, hindi matatakasan ito, ito'y pasimula ng mga kahirapan dahil 1/3 pa lang ng mga tinatawag na earth, living things na naapektuhan. Yan ay beginning of sorrow, sabi sa Matthew 24, pasimula ng mga kapagkapigatian na ating dinadanas. Pag forest fire, first trumpet yan. Diba? Sa California, may nasunog na naman, nakabundukan. First trumpet yan. Can you say amen? Yung mga puno, pinagpuputol doon, nagkaroon ng mga flash flood. Diba? Yun ang epekto ng first trumpet. Yung flash flood, then the water become bitter, third trumpeting angel, ayan na, bumababa na yung mga tubig, nagbibigay na ng flash flood. Diba? At ang tubig ay naging masaklap. Diba? Alam niyo, nagpunta kami sa Quezon Real. Meron dong isang tinatawag na restaurant. Na balita yun. Yung mga tao, nung nagkaroon ng flash flood, naipon ng napakaraming tubig doon sa bundok, takbuhan sila doon sa restaurant. Nag-fellowship doon, yung mga Trinitarian denomination. Bumaksak yun tinatawag na tubig. Kasama yung mga putik, natabunan sila doon. Anong lugar yon? Kung naalala nyo? Brother Herma, alam mo yun? As may rebulto doon, ng sundalo, may hawak na tao. Pumunta kami doon sa Quezon, nag-swimming kami. Curious ako, sabi ko doon sa tao, Brad, ano yan? Ba't may mga rebultong ganyan? Ito yung nabalita, sabi. Buong pamilya ko natabunan dito sa kinatitirikan ng bahay ko. Patay lahat. Ako lang nakaligtas. Ay, pasensya na, Brad, sabi ko. Grabe pa lang, sinapit nyo dyan sa Real. Namatay yun. Daming tao namatay po ron.
the water become bitter. Diba? Kaya, yun po, yung tubig, yung ilog na sana nilalangoyan, naging kapaitan. Yun say amen? Yung fountains na sana iniinom natin, ano po nangyari? Naka-apekto. Nagkaroon ng salot. Amen? Yun yung ahenho. Anghel sa tubig. Diba? Yan yung nagbibigay ng cyclone, ng tidal wave, na angel. Diba? Yan yung nagbibigay ng unos, subasco, wormwood yun, mga kapatid. Na nagpapalubog ng mga barko, wormwood yan, mga kapatid. Siya ang may kapangyarihan sa tubig. Pinayagan eh. Diba? Pinayagan ng Diyos na yan ay dumating. Pero 1/3 lang. Anong lugar yung mga 1/3 na yon? Yung mga lugar na hindi maapektuhan ang bride. Can you say amen? Dahil yung 1/3, yun yung mga maapektuhan. Yung part na iba ay hindi. Can you say amen? Kaya yun ang tinatawag na first to third trumpeting angel. Fourth trumpeting angel. Basa, Brad. Sino ang babasa? At humihip ang ika-4 na anghel, at nasugatan ang 3 bahagi ng araw, at ang 3 bahagi ng buwan, at ang 3 bahagi ng bituin, upang magdilim ang 3 bahagi nila, at upang ang 3 bahagi ng maghapon ay huwag lumiwanag, at gayon din naman ang gabi. Under na ang tinatawag na ika-4th trumpeting angel, ay nagkaroon ng mga solar eclipse, lunar eclipse, sun flares. Diba? Yung sun flares, mga kapatid, pag tumilamsik yon sa isang state, 3 buwan yon mawawala ng electricity. Magkakaroon ng problema. Nangyari yon sa Amerika. Ilang buwan na wala silang electricity. Total blackout sa Amerika. Tinignan nila yon sa, anong tawag dito? Yung telescope nila. May telescope silang tinatawag doon. Hubble telescope. Nakita mo yung araw, tumitilamsik. Kaya pag yun nakarating, yung sun rays na yon, yung init na yon, nakarating dito sa mga parts ng syudad, magkakaroon ng disturbances sa electricity. Mawawasak yun, masisira. Okay? Kaya yun ang nangyari sa 4th trumpeting angel. Nagkaroon ng lunar buwan, eclipse, solar eclipse, nagkaroon ng tinatawag na misalignment ng tinatawag na mga planets. Diba? Pagkawala sa tamang lokasyon. Alam mo ba, ang Earth nag-tilt? Nag-tilt ang Earth. Diba? Tumagilid yan ng konti. Dahil sa tinatawag na disturbances ng nature. Pinermit ng Diyos, mga kapatid. 40 days and 40 nights. Umulan. Balance pa ba yun? Wala nang balance of nature doon. 40 days and 40 nights eh. Masahol pa ng ilang ulit sa undo yun. Diba? 40 days and 40 nights. Ilang millimeter of rain yun. Diba? Yung bumuhos na yun. Yung pinakamataas na bundok, Mount Ararat. Inabot. Pati Everest. Isipin mo kung gaano kataas ang altitude na yan ng tubig. Sino makakatanan? Nagkaroon ng disturbances ang nature. Diba? Nawala sa balance, mga kapatid, ang planet Earth. Under ng ika-4th trumpeting angel. 3rd part of the stars, 3rd part of them was darkened, and the day shone not for the 3rd part of it. Yun yung epekto, mga kapatid, ng tinatawag na ika-4 na angel. Diba? Kaya sabi ng scientist, so ang sun ay humihina na. Sumasabog na ang kanyang init. Ibig sabihin, hindi na siya kagaya ng dati. Ibig sabihin, matanda na, tumatanda na. Alam mo ang mangyayari sa sun sa time ng tinatawag na new heaven and new earth? Diba? Hindi na siya sun na makapagbibigay ng init sa tao o radiation. Magiging parang palamuti na lang siya dyan. Pag nawala ang kanyang tinatawag na enerhiya, magiging parang isang planeta na lang siya dyan na nandyan. Sabihin ng mga bata,
Sasabihin ng mga tao, nakita niyo ba yung isang part na yon? Sun yun. Diba? Bakit wala na siyang liwanag kagaya nung nasa earth? Iba na siya. Nagbago na ang bagong langit at bagong lupa ay nagbago na. Kaya magkakaroon ng pagbabago. Kaya dito sa tinatawag na mga dinadanas natin, disturbances ng nature, huwag kayong matakot. Dahil yan ay para ligaligi ng Israel makabalik sa kanilang homeland. At ang bride, kapag may mga disturbances naman na ganyan, ang naalala nila si Lord. Diba? Para sila makarating sa tinatawag na spiritual promised land. May dalawang promised land, isang literal, isang spiritual promised land. Amen? Kaya dito sa tinatawag na notice, the Feast of the Trumpet was first, which was Pentecost. Inulit. Feast of the Atonement, 50 days. The Feast of the Atonement, well, probably if we have time, we'll refer to it and read to you out of the Bible, Leviticus 12 and 16. We find that the first was the Feast of the Trumpets, then was the Atonement. After it followed Pentecost. Now we find out the Feast of Atonement, followed the Feast of the Trumpets. Okay, now, dito na tayo sa tinatawag na ika-4 or 5th trumpet. Notice now exactly the continuity of the scripture, exactly the same. Under the 7th trumpet is to Israel the same as the 7th seal was to the church. We find under the 7th seal that when these souls that was under the altar there, that received robes, they were given robes, not that they earned them, because they were in the dispensation when God was still dealing with the grace with the Gentiles, not Jews. Israel is saved as a nation. God deals with Israel as a nation. Okay? And when Hitler and them persecuted the Jews, and did the things that they done under that, look, they, Stalin, Hitler, and all those dictators had raised up. If we had the time, which to realize it to some newcomers, but we've went through it under that same age that there has been in Germany, and all the other nation Jews are scattered throughout all the land. But there has raised in the last 20 years, a bitter persecution against the Jews under ng 5th trumpet. Nagkaroon ng tinatawag na bitter persecution. I've been out there at the old places where they burned their bodies, cremated and used their ashes to fertilize the ground, the Jewish children and women and everything. Then they try to deny it. Take them right out and show them where it was done. Hindi po talaga matatakpan. May pelikula po, Schindler's List. Andyan yan, mga kapatid. Laging mapapanood ng sangkatauhan na naganap ang tinatawag na bitter persecution sa Jews. Okay? I've been out there at the old places where they burned their bodies and cremated and used their ashes to fertilize. It's been a bitter persecution against Israel because it's been the time calling him now back to the atonement. He is still under the atonement of a natural lamb. The real lamb of God is atonement, is the atonement, and he has rejected it, and the blood has been upon him ever since. Notice, making ready the people how perfect when the 7th trumpet and the 7th seal is perfectly together. The persecution of the Jews. Under the Revelation 9 chapter, the 13th verse, lipat mo, Brother Ryan, under the 6th trumpet, Revelation 9:13, there was 200,000 horsemen that has been bound in the river Euphrates and was turned loose under the 6th trumpet. Now, there's not 200,000 horsemen in the world, but there was 200,000 horsemen. Notice it. I want you to jot it down so you can read it. Ang ibig sabihin ng 6th trumpet, mga kapatid, pag sinabing Euphrates, river Euphrates,
Ibig sabihin, mga kapatid, ang pinag-uusapan dito ay promised land. Di ba? Kailan inattempt, mga kapatid, ng 200,000 demons, mga kapatid, na mag-cross over sa promised land? Kailan naganap ang sixth trumpet? Naganap ang sixth trumpet ng Second World War. Hindi man, mga kapatid, although ang Second World War, mga kapatid, ay literal na war, pero ang pinuntirya at inatake ng Second World War ay ang Jews. Amen? Na ang tinatawag na 200 million demons, ang concentration nila, mga kapatid, ay Jewish nation. Amen? Na inilunsad ni Adolf Hitler. Si Adolf Hitler ay dictator. Kaya ang 200,000 demons na sumusunod sa kanya, ito yung tinatawag na demon spirit na umahon sa bottomless pit at pinoses ang mga Germans at mga Ustasi at mga nations na nagkaroon ng kapaitan against the Jews. Hindi sila literal na mayroong mga buntot ng Scorpio. No. Pero ang pagpaparusa at pananakit nila ay kasing bangis nung tinatawag na Scorpio. Can you say amen? Sino po sa inyo na gano'n na ng Scorpio? Ay, grabe, mga kapatid. Tinamaan ako nun sa paa. Nandun kami sa Marikina. Gumuguhit. Ayan, gumuguhit yun. The same din yun sa beast. Diba? Yung tinatawag na wild beast. Gumuguhit din. Kaya itong, basahin natin, no? Pakibasa. Sino ang nais bumasa? 9:13. Revelation 9:13 sa Bible. Malapit na tayong mag-end. Revelation 9:13. At tumihip ang ika-6 na anghel at narinig ko ang isang tinig mula sa mga sungay at dambanang ginto na nasa harapan ng Diyos. Yung dambanan na nasa harapan ng Diyos ay yung tinatawag na sixth dimension. The altar or the seventh dimension. Sige. Na nagsasabi sa ika-6 na anghel na may pakakak, kalagan mo ang 4 na anghel na nagapos sa malaking ilog ng Euphrates. Yan yung tinatawag na Revelation chapter 7 na may 4 na tinatawag na malalakas na anghel na pumipigil sa hangin. Okay? Yan yung 4 na malalakas na bansa na kumukontrol sa war. Pagdating ng ika-second World War, ng 6th trumpet, sabi, kalagan mo. Tuloy mo ang pagkabasa. At kinalagan ang 4 na anghel na nangahanda sa oras at araw at buwan at taon upang patayin ang 3 bahagi ng mga tao. Yun na yun. Yung 200,000 demons, mga kamay, na nilunsad, yun ay devil charger. They wasn't natural horses. They breathed fire. Humihinga sila ng apoy. And they had breastplate of jasper. And they had tails. And the end of the tails looked like serpent. Jasper ay color ng tinatawag na ancient stone. Diba? Sardine and jasper. Yan ang tinatawag na color ng ancient stone. At yan ay meron ding ganyang katangian na bato, si Satanas. Si Satanas ay napapalamutian din ng mga bato. Sa Ezekiel, siya rin ay meron tinatawag na mga hiyas. Hindi lang si Lord ang meron tinatawag na stones. Si Lucifer, from ancient of old, ay meron ding mga katangian ng tinatawag na ganyang mga bato. Kaya itong mga demonyong ito ay meron ding tinatawag na mga jasper stone, di ba? Tingnan natin, breastplate of jasper, and they had tails, and the end of the tail looked like a serpent, a snake head on the end of it is stinging. Ito yung pagpapahirap.
Ito yung tinatawag na persecution ilulunsad nitong 200,000 espiritu ng demonyo na nagmula pa sa unang panahon ng Rome, na revive sa panahon nila Hitler para pagpapatayin ang tinatawag na mga Protestant at against sa tinatawag na turo ng Rome. Okay? Ang Rome na aking tinutukoy ay hindi yung old Rome. Ito ay Papal Rome, modern Rome, na ngayon ay tinatawag na Roman Catholic Church, na kinampihan ni Adolf Hitler para i-persecute ang lahat ng kalaban ng tinatawag na simbahan. Naintindihan nyo, mga kapatid? Kaya doon sa libro natin, asa na yon? Yung smoke screen, nagpaparada at nagrarally ang mga madre at mga pare kasama sa World War. Nandun sila, nakikiisa. Kaya, pag may mga kudeta, may mga political disturbances, pansinin mo, laging kasama ang Romano. Lagi silang involved, mga kabatid, sa ganyang mga kaguluhan. Dahil, yun ay espiritu na mula pa nung una. Diba? Na inilunsad at pinakawalan dito sa ika-6 trumpet. Kaya ang 6 trumpet, akala mo, tapos na. Umi-echo pa din ang ika-6 trumpet sa pamamagitan ng mga civil war, mga kudeta hanggang ngayon. Pero tumahimik yan pansamantala, di ba? Para maibuhos ang tinatawag na baptism ng Holy Spirit. So, habang merong tinatawag na political Euphrates na natuyo, ay nagkaroon ng tinatawag na World War, meron ding spiritual Euphrates na natuyo. Kaya yung Holy Ghost bands ng people o bride naka-cross over sa Promised Land. Kaya sa pagitan ng 6 trumpet at 7 trumpet, merong pagkatuyo ng Euphrates spiritual river. Kaya yung mga bride na nabound before the opening of the seals ay naka-cross over dun sa Promised Land. Tumanggap ng token, nagkaroon ng clear understanding, na baptized ng Holy Ghost, at nagkaroon ng kaliwanagan sa mensahe. Pero may mga grupo ng tinatawag nating 200,000 demons na hindi talaga makakatawid. Merong mga grupo ng mga religious group na hindi talaga makakarating sa Promised Land. Hindi nila marireceive ang baptism ng Holy Ghost. Never. Pero sa literal standpoint, merong tinatawag na Promised Land na makaka-cross over ang mga demonyo at makukubkob nila muli ang tinatawag na Israel. Under na yan ang tinatawag na ika-7 trumpet. Amen? Makakatawid na sila doon. Mailulunsad na nila yung digmaang ikatlong digmaang pandaigdig. Dahil tapos na ang ikalawang digmaang pandaigdig. Yun yung pangalawang pagkaaba. Kaya may mga grupo talaga ng mga demonyo na hindi makakatawid sa Euphrates. Babasahin ko to, mga kapatid. What was it? The old Roman Empire being revived. The persecution of the Jews. They had been bound for nearly 2,000 years at the river Euphrates. Can't cross to the promise a religious sect that was trying to get to the other side. May mga religious sect na nag-a-attempt. Di ba, pansinin mo? Di ba? Yung spirit ng tinatawag na Promised Land, pag ikaw ay tinatawag na medyo spiritual, gusto mong mapil yung spiritual essence ng tinatawag na ng Diyos, at medyo may pera ka, magtutur ka sa Jerusalem. At yung mga nagtutur doon, sasabihin na, grabe ang presence doon. Pil na pil ko, parang nandun pa si Christ. Di ba yung mga naglalakbay sa Mount Sinai, pil na pil ko, nakatayo doon si Moses. May picture taking. Di ba? Nag-a-attempt sila na pumunta sa literal Promised Land. Dahil merong spiritual essence na ipinapakita yun. Lalo kung religious leader ka, magpapapicture ka doon.
Diba? Nakaganon-ganon ka ron. Dahil yung promised land, meron siyang ipinapahiwatig na spiritual na tinatawag na atmosphere. Pero, merong isang religious sect na gustong i-conquer ang promised land. Meron din literal nations na gusto ring sakupin ang promised land. Kasi, spiritual ang dating mo eh. Kapag napasa iyong lupang pangako. Kaya yun ang pinag-aagawan hanggang ngayon. Ganon din sa ating panahon, meron ding lupang pangako na pinag-aagawan. Yun ang mensahe. Gusto nila sila ang headship. Gusto nila sila ang headstone. Gusto nila sila ang firstborn na nakakuha ng tinatawag na promised land. Pero hindi sila naka-crossover. Wala silang clear understanding sa mensahe. They only presuming, I've got the baptism of the Holy Ghost before the opening of the seals. Diba? I've got the baptism of the Holy Ghost when I was a Pentecostal believers. I've got the baptism of the Holy Ghost. Kahit wala pa ako kay Pastor Batak, may baptism ako ng Holy Ghost. It's a lying. Dahil ang baptism ng Holy Ghost, magkaroon ka ng maliwanag na kaunawaan. Maraming nag-a-attempt na group, religious sect, na maka-crossover sa promised land. Pero sabi ng message, kung demonyo yan, hindi yan makakatawid. Diba? Sabi ganon? Okay? Can't cross to the promise. A religious sect that was trying to get to the other side, Euphrates, come through Eden. But they were bound there, 200,000 devils of persecution. Ang type po ng other side ng Euphrates, Eden. Tingnan mo sa Bible, sa Genesis. Diba? May 4 na ilog na naghihiwalay sa Eden. Ang isa doon, Euphrates. Pag natawid mo yon, pwede ka nang mamasyal doon sa tinatawag na Garden of Eden. So, ang Garden of Eden ay type ng message. Pag nakatawid ka na doon sa Euphrates, nasa message ka na, millennium na yon, spiritually speaking. Kaya maraming gustong makatawid sa millennium, pero sabi ng message, kung demonyo yan, hindi yan makakatawid. Dahil sila ay sealed out. Ang makakatawid lang ay bride, sealed in. Can you say amen? Kaya for almost 2,000 years, merong religious sect na gustong makakross over sa promised land kahit anong paunawa. Mga kapatid, ito pong message. Paulit-ulit ilang years na, puro ang topic new birth, baptism ng Holy Ghost, 7 seal, paulit-ulit na nire-request ng mga ministro, hindi maintindihan. Tama talaga ang message. They can cross to the promised land. Kahit sino pa ang magpaliwanag. Diba? None-seed, there is nothing to quicken. Nagsawa na nga ako, paulit-ulit na topic. New birth, born again, hanggang sa Romans 7, may debate pa. Yung uling ministerial meeting, Romans 7, may debate pa sa kaunawaan. Kung anong tunay na na-born again. Tama talaga ang sinabi ng message, they can't cross to the promised land. Merong 2 swords. Merong angel na nag-guard. Diba? At binigyan ng 2 flaming swords. Ang 2 flaming swords ay Word of God. Kung hindi ka predestinado doon, hindi ka makakatawi doon. Kaya walang theologians, walang intellectual, kahit sino pa yan na makakatawi dyan pag hindi naka-ordain sa tinatawag na bride. May bantay eh. Sasabihin nila, mahirap dyan sa grupong yan. Babakbakan ka dyan, nila Batak. Tinutuloy lang namin yung flaming swords na ang hindi karapat-dapat, hindi makakatawid. Pwede ka makijoin, makipagkamayan, but spiritually speaking, you are out. Hindi mo madama. Hindi mo mapil. Yung peace of mind, nakaisa ka dyan. Physically, pwede kang makijoin. Church joining. Dito din sa church, pwede kang makisympathize, pwede kang makijoin, but you are not even a believer because walang baptism ng Holy Ghost. There are 3 kinds of believers. Sino lang sa atin ang makaka-cross over sa promised land? Yung bride.
Sino makakakuha ng token? Yung bride. Yung iba magiging sympathizer lang sila, yung iba magiging tinatawag na churchgoer lang, yung iba magiging tinatawag na traditional believer lang, pero meron talagang bride na makukuha itong mensahe. At sila'y tutungtong sa promised land. Kagaya ni Joshua and Caleb. In between the 6th trumpet and the 7th trumpet ay may baptism ng Holy Ghost na magaganap. May 3 prophets na lilitaw. Ang una ay ang Revelation 10:7 at yung dalawa ay 2 prophets ng Revelation 11. 6th trumpet and the 7th trumpet, ito ay long period of time. 1939 to 1947. Diba? Long period of time. Ang haba, di ba? Sabi ni Barbanam, ito ay long period of time. Lilitaw ang tinatawag na prophet ng 1963, Revelation 10:7. Lilitaw ang Revelation 11, 2 prophets. Moses and Elijah. Bago magkaroon ng Third World War. 3.5 years ito magtuturo para maselyuhan ang 144,000. Sa time ng 3.5 years, ipaprophesy uli nila yung Baals. At magkakaroon ng disturbances ng nature sa Israel. Sabay-sabay yun, mga kapatid, yung Baals na yun, magaganap sa loob ng 3.5 years. Although ang Baals ay nakaka-apekto na sa atin, sa nature, nagaganap na, kasi yung first to fourth Baals ay nature. First to fourth trumpet ay nature. Ibig sabihin, every time na may disturbances, yun po ay matatawag nating trumpets and Baals. Yun ay part ng tinatawag na nature. Umiiral na yun. Can you say amen? Umiiral. Pero yun tinatawag na fifth, 6, 7 trumpet, kapanahunan talaga yun. Yun ay World War. 5th trumpet, First War. Unang pagkaaba, First World War. 6th trumpet, ito ay Second World War, 1939, 1947. 7th trumpet, kapanahunan din yan. Yan ay Third World War. Naunawaan nyo, mga kapatid? At bago maganap itong tinatawag na 7th trumpet, before 3.5 years, meron munang rapture. Meron tinatawag na solemn assembly na magaganap. Can you say amen? After ng tinatawag na 6th trumpet, di ba? After ng revelation ng 7th trumpet, meron tinatawag na rapture. Meron akong babasahin quote. Dito ako magtatapos sa quote na to. Glory to God. Sabi rito, and they were loose upon the Jew, yun nga, 200,000 demons. Dito, there is that Roman Empire bound there by what? The ecclesiastical powers. Which Rome, pagan Rome, become a papal Rome. And was bound there in its tradition of Christians. Lahat ng tinatawag may banner ng Christians na denomination. What part of Christian? And the superstitions it had of Rome. Putting together all this worship of women and all this other kind of stuff. Alam natin, worship of women, Mary. Diba? Worship of women. And all these other kinds of stuff, rosary and all this tinatawag na pagan belief. And Christmas days and holidays and things, it's been bound with the tradition that it cannot let loose because it's against Christian principle. Hindi yan makatawid. It's still the same ungodly pagan spirit.
And that Spirit caught into nations of the world, according to the prophecies of Ezekiel and the rest of them. And they were loose upon the Jew, who knew nothing of the Spirit. There is your mystery that's hid under the six, under that seal. See, notice, it went through it. And I'll show you this trumpet here, this last trumpet. What takes place? There they are. These trumpets are let loose on the Jews, don't you see? Not on the Gentile. The Gentile, when the seals was opened, is sealed away. Time is ended, the church is called. Tinawag na po, mga kapatid, ang tinatawag na bride. Kaya, dito sa 9:1, the fifth trumpet, their king, notice, Revelation 9 verse 1, the king of this great group of 200,000 horses, they had a king over them. And if we notice, it was a fallen star. Why art thou fallen from heaven, O Lucifer? Oh, how Dr. Smith got that so scrappled up there. But it's all right. See, it was an hour for this, for his hour. All right, was the bottomless pit. Their kings was the king of the bottomless pit. Revelation 17:8, and I wrote something down there here. I'm just going, read it. You see, I want to see what it says. Revelation 17:8. And the beast that thou sawest was, and is not, and shall ascend out of the bottomless pit, and shall go into perdition. They that dwell upon the earth shall wander, whose names were not written. Yan po ay papasi. Succession ng tinatawag na papal office. Pag namatay, balik ulit siya sa bottomless pit. Ahon na naman ang the same devil. Sakay na naman siya sa katawan ng tao. Pag namatay, baba na naman siya sa impyerno. Yun yung succession ng tinatawag na office. See, was one pope dies, another one ascends. This which was, which is, and which is not. Which is, and which is not. Don't change its order, its pope. The same time, everything has to go into same system. Ang namamatay lang, yung tao, nawawala. Pero yung espiritu, bumabalik. Diba? Yun yung tinatawag na fallen star from heaven. And it shall come where the bottomless pit. The Bible said, the leader of these fellows was from the bottomless pit. And that was their king. He sits with a triple crown, enjoining the Protestant with him. Diba? Sa ecumenical Council of Churches, sinama niya lahat ng mga Protestant movement para sa isang battle. Diba? Magkocross sila sa literal promised land, maglulunsad ng gera, yun ang ika-Third World War. Hindi sasali ang bride dyan, dahil bago maganap ang Third World War, ang bride ay ira-rapture. Amen. Heard a Lutheran priest say the other day, a Lutheran preacher said, well, people ask me why I wear a collar. How can they tell me from thee, was you there? A brother says, yeah, and wasn't that ridiculous? I almost felt like vomiting, walked off the platform. They said, for they should not be any difference. Wala na daw pagkakaiba ang Protestant at ang Catholic. If Martin Luther would hear that, he'd turn over in his grave and say, you hypocrites, you don't belong in my ranks. Kung mabubuhay lang si Martin Luther. Diba? Dahil nagkaroon na ng Ecumenical Council of Churches. Okay, now, interpretation with the order, with the word, with what we're trying to give you. What's this now? The order. Now, we notice, let's just turn and read just for a moment. Leviticus. And we want not to miss this, so we can get it just exactly the way the Lord has got it. Speak to the children of Israel, saying, in the 7th month, in the first day of the month, shall you have a Sabbath, a memorial blowing of trumpets, and an holy convocation. You shall do no servile work therein, but you shall not offer an offerings made by fire unto the Lord. And ye shall offer an offering made by offering made by fire unto the Lord.
Okay. Now watch. Moses saying, also in the 10th day of the 7th month, there shall be a day of atonement. See, the atonement followed the trumpets. How beautiful. The atonement day followed the trumpets. Mga kabatid, ang atonement day ay token day. Can you say amen? After ng trumpets, mga kabatid, ang bride, di ba, nang ma-preach ang 7 trumpets, dumating sa atin ang ating tinatawag na full atonement. Ang bride, ang Jews din, ang Israel, pag umihip na rin ang kanilang mga pakakak, doon nila marirecognize ang message sa kanila. Iiyak sila at magre-repent sa loob ng 3.5 years. Marireceive nila yung kanilang atonement, katubusan. Mababaptize din sila ng Holy Ghost, kagaya natin. Now, the trumpets is to call them back to the atonement, sa token. The atonement, they rejected. Yung nireject nilang atonement ay ang word na si Christ. They rejected, so your eyes could be open. Theirs was closed, and during this time, these seals open up, the trumpets blow, and now in the blowing of the trumpets, just before the Messiah comes, because they got to be in the Palestine, and you remember God had to harden Pharaoh's heart to run them out of Egypt sa Old Testament. Pinatigas ang puso ni Pharaoh. Di ba? Pinatigas din ang puso nila Stalin, nila Mussolini, and all that to get them back into the promised land where the 144,000 is supposed to be. Nando doon sa mga taong yon. Di ba? Pinersecute nitong mga tinatawag na 4 na leader na to ang mga Hudyo. Amen? And now for the first time, for thousands of years, 2,500 years, that Israel is a nation with its own flag, own army, and all, and it considered in the United Nations, first time it's been, the oldest flag that ever flew on earth, at this time flies again. 6-point Star of David, noong 1948, he said, he'd lift that ensign in the last days when she'd be coming back, and we're at the end. And there is just no doubt about it. Natupad ang prophecy na ang tinatawag na ensign, ang 6-point Star of David, ay itinaas at winagayway sa Israel. Kinonsider ng buong mundo na ang Israel ay isa ng nasyon. Now, immediately following the Pentecostal Jubilee, followed the Day of Atonement, the order of the peace time. Between the Pentecostal feast to the atonement, the sound of the trumpets for the atonement was the Pentecostal feast. Long period of time. Okay. The sounding of the trumpets to be sound a long period of time. It was 50 days. From the feast of Pentecost to the feast of atonement was 50 days. 50 days is exactly 7 Sabbath. Okay, now, dito sa ating panglas. Exactly 7 Sabbath from the Pentecostal Jubilee to the trumpet, a Pentecostal Jubilee feast. The waving of the ship wave offering. And then the Pentecostal Jubilee, and then from the Jubilee to the atonement is 7 Sabbath. Magkakaroon ng 7 Sabbath, 7 church ages. Ano ba yun? Ito. 7 Sabbath. 7, yung tinatawag na Feast of Pentecost ay 7 Sabbath. Ito yung 7 church ages. Then, dadating yung Feast of Atonement sa atin. Di ba? Pero sa Hudyo, kailangan matapos yung ika-7th trumpet para ma-recognize nila ang kanilang atonement. When He was revealed Himself as the Son of God, has been revealing to the church in the baptism of the Holy Ghost down through the ages. And in the Pentecostal age, see, just keep getting more and more justification under Luther, sanctification under Wesley, baptism of the Holy Ghost sa time natin. Okay? Now, here is the calling out time.
calling out time. At the sixth seal, when it's open, the persecution struck the Jews in the literal standpoint, and here comes the persecution to the church in the ecclesiastical standpoint. Because the bride is already called. The Sabbaths are over. Tapos na ang 7 church ages. And ready for the Jews to be called. 3.5 years na lang ang iniintay. Where to? The Feast of Atonement. Oh, church, don't see that? Don't you see that? Called to the Feast of the Atonement, to recognize the atonement. Not no more chickens and geese. And what they've been doing, the Lamb of God slain from the foundation of the world. Israel is going to know that. Kaya makita natin, and here's a great thing. Holy Spirit has been bound by the denomination all these 2,000 years. And we find out, the Sabbath, 7 Sabbath, they could not get all the way. The Bible said, there will be a day that will be neither night nor day. And all Scripture, Jesus said, must be fulfilled. Yun na yung Revelation 10, John 14:12, Hebrews 13:8, yun na po yung hula. And Zechariah chapter 14. Yun na yung time na pagdating ng mensahe. Na isa pang quote, ito na siguro ang last na babasahin ko. Okay. Leviticus 23:26. And how in order is the scripture after the long period of Pentecost, which Israel did reject back there, and he called the Gentile church out through this Pentecostal feast. And how many understand what Pentecostal feast? It's the first fruit of the harvest. The first fruit of the resurrection, the Pentecostal feast. So, yung tinatawag na Pentecostal feast, yung first fruit, ay ang tinatawag na harvest. At yun ang tinatawag na rapture, tinatawag din yun na jubilee. This has been the time of Pentecostal feast. The Jews had laid silent. They rejected it until now. Now, they've got to be called back to the atonement. Unti-unti na silang tinatawag. We know who the atonement was. They did not. And the trumpet sound after the Pentecostal Jubilee calls the Jews together. Can't you see how the trumpet of persecution under Hitler and them blasted? And the Jews was forced to come together to fulfill the scripture. Amen. At marami pa pong quote na sinasaad dito. So, ang pinakamensahe natin ay under the seal. Tayo po ay naselyuhan. Under the trumpets, ang mga Hudyo ay naselyuhan under the trumpets. Kaya umiiral na ang ika-6 na selyo, nabuksan ang ika-7 selyo para sa atin. Ano po nangyari? Redemption is over. Diba? Why, mga kapatid? Ang atonement is already finished. The Feast of Atonement ay in-apply na ng Diyos noong 1963. Ang iniintay na lang natin ay yung Jubilee, yung rapture. Amen? Dahil naganap na po ang lahat ng mga bagay. Diba? Ang bride ay selyado na. Ang tangi iniintay na lang natin ay ang pauwi at pabalik sa Kanya. Amen. God bless you all. I hope na naintindihan natin itong ating pinag-uusapan. Niligalig ng Diyos ang kalikasan, ang political, lahat ng mga bagay para ang Hudyo, mga kapatid, ay mabulag, makabalik sa kanilang homeland, at tayo naman ay maselyuhan at marapture para sa Kanyang pangako. God bless you all. Tayo ay mananalangin.